registration, yung fingerprinting and interview sa police, tapos medical, at saka yung first interview. Pagkatapos sa first interview, pwede ka nang umalis at text ka na lang nila kung saan yung final interview mo at hindi na dito sa malayong lugar. Yung mga walang pera, ilalagay sila sa ibang facility, no? Pero hindi na po rito kasi ito talaga is only for the application stage. Pero ngayon po, dahil ako'y aplikante na, meron na akong non-refuma, karapatan sa non-refuma. Ibig sabihin, hindi na ako po pwedeng mapabalik dun sa bansa na aking inalisan dahil sa aking political persecution at yan po ay bansang Pilipinas. Alam niyo po, bukod sa sinabi ni VP Sara na kailangan ayusin ko muna ito para makakonsentrate rin ako no, doon sa pagdepensa ng presidente, pero hindi pa po sigurado, nakasama ko ha. Lilinawin ko lang po yan. Sabi lang yan, sige ayusin mo yung asylum mo. No? Yung mere fact na nag-apply ako, yan yung nagbigay sa akin ng karapatan na hindi na ako po pwedeng mapabalik sa Pilipinas. Maski pa kumuha sila ng warrant of arrest, maski pa sila mag-file ng extradition, malinaw po yan dahil ito po ay matter of convention rights. Nakasulat po talaga yung non-refuma, yan yung pinaka-importanting karapatan ng asylum seekers, hindi mapabalik dun sa lugar na kung sa nila nanggaling. Natural, kasi pag ako pinabalik dyan, kukulong ako na unbailable sa isang kaso na human trafficking na walang kaebidensya. Ulitin ko po ebidensya lang nila. Unang-una, sinamahan ko si Cassandra Ong sa PAGCOR. Pangalawa, yung pangalan ko nasa isang papel na legal daw ako. Pangatlo, yung aking dating assistant nakitira doon. Ang kailangan nilang pruwebahan sa syndicated trafficking na ako ay may recruit. Ang purpose ko ay para pagsamantalahan ng kanilang labor. No? At pangatlo, ginamit ko ng pananakot o kaya naman intimidation. No? Tapos kung conspiracy naman, anong ebidensya ng conspiracy? Dapat magpakita talaga na nagkaroon kami ng pagkakaisang layunin at yun nga ay gumawa ng krimen na syndicated trafficking. Sa akin, yung pendency ng complaint sa DOJ at kung isasampa nila sa korte, yan ang pinakamalakas na ebidensya ng political persecution dahil yan ay pagsampa ng kaso na walang basihan, ang tawag po dyan, unjust prosecution. Pero kanina po, ako rin po, galing dito sa lugar kung nasaan ako ngayon, ay napanood ko ang press conference ni VP Sara. Ang huling beses ko po nakita si VP Sara, yung makalawa pa, nag-dinner kami kasama si Kaufman. At doon nga po niya sinabi, sige, simulan mo na yung application mo sa asylum. Kaya bumiyahin na ako ng malayo at nga po ay naririto. No? Pwede ko lumabas, kaya lang po kung magbabalik-balik ako sa Dahig, 4 hours each way. So parang, sige, dito na lang ako. Libre po naman ang tirahan. Kaya nga lang ang sabi ko, ang tirahan ko dito, parang dormitoryo ko sa Kalayaan ko sa UP. Hindi ko alam na matapos ang ilang taon naman nakakalipas na 1990 ako tumira sa Kalayaan. No? 1990, ayan, 2000, 2010, 2020, 35 years balik ako sa kwarto ko sa Kalayaan. At ang naging roommate ko rin dito ay isang Muslim na Afghan. Ang roommate ko sa Pilipinas ay isang Muslim po na galing sa Mindanao na itatago ko muna ang pangalan dahil maraming impormasyon na naibigay sa akin yung roommate ko sa Kalayaan. Pero anyway, doon sa press briefing ni VP, nabanggit niya na napag-usapan ng kanyang mga kapatid na baka kumuha lang na lang sila ng legal aid. Yung legal aid po, ibig sabihin, ang hukuman mismo magbabayad para sa mga abogado na didepensa sa kanya. Pero limitado po ang budget. Nung ako po'y aktibo pa sa bar ng ICC, yan po ay 40,000 euros. Parang naitaas na po yan ng konti. No? Pero yung 40,000 euros na yan, ang babayaran, isang lead counsel, isang co-counsel, isang legal assistant, isang case manager, at isang investigator. So makita nyo, manipis talaga. Kaya naman ako, kahit ano mangyari sa aking application, kung talagang dahil manipis at 5 lang yan, hindi ko naman kasasama ng loob na kung hindi ako mapasama dyan sa team, no? Dahil 5 nga lang po yan. In fact, effectively, 2 lang yan. Kasi yung legal assistant at saka yung case manager, mga batang-batang abogado po yan. So 2 abogado lang talaga ang harap sa hukuman. Yung lead at saka yung tapos investigator. So okay lang po kung anong desisyon ni VP Sara at ni PRRD. Kaya lang, syempre, iniisip ko na dahil ang issue nga ay issue kung tama ba yung pag-aaresto kay Presidente Duterte, kinakailangan din may Pilipino dyan. Hindi naman ako kinakailangan yung maging abogado yon. Bahala po pumili. Ang hindi ko naman pagpipilitan ng sarili ko at kung
ako ay i-request ni PRRD, importante rin na i-endorso ko at i-request din ako ni VP Sara. Kasi nga, alam niyo naman ang kwento ng buhay ko, no? Talaga namang ako'y tagasunod ni VP Sara, susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang halong kaplastikan. That's true. Eh kita nyo nga, sumunod ako sa kanya sa unit team. Ano nangyari? So susunod ako kung ano ang sasabihin niya sa akin. Bagamat, nung nag-usap kami, sabi ko kasi minsan nakatakot ako sa iyo eh. Kaya minsan may mga gusto kang gawin na sa tingin ko hindi ko sang-ayon, hindi ako makapagsalita, no? Hindi ko sasabihin ko ano yan. Pero may dalawang bagay na ngayon lang nangyari na sumunod ako sa kanya pero alam ko na hindi dapat, no? So, syempre, dahil ganyan naman ang aking pagsunod kay BP Sara, kung sabihin niya na dahil ko kaunti ang mga abogado at mas gusto niyang lahat dayuhan, ay nako, I will bow to it, no? At intindihin na lang natin, no, na hindi lang naman si PRRD talaga ang dapat magdesisyon, kundi si BP Sara din, no? Dahil siya naman ay anak na abogada rin. So, yun lang po ang makukuha sa legal aid. Lead counsel, co-counsel, legal assistant na bata rin, case manager na bata din, at investigator. Now, po pwede humingi ng additional, pero yung mga more complicated cases, usually ang dinadagdag lang, additional investigators. So pagdating sa legal, dalawa lang talaga yung si lead counsel at si co-counsel. So hayaan po natin silang magdesisyon, no? Although nagpapasalamat po ako ha doon sa napakadaming nagbibigay ng suporta sa akin, maraming na-disappoint. Well, mali po ako doon in the sense na inassume ko na maging abogado na talaga ako sa ICC. Pero abogado po talaga ako ni Presidente Duterte pagdating sa ICC matters. 2018 pa po. So hindi po ako nagsinungaling. Hindi po ako nagsinungaling, talagang abogado na ako ni Presidente Duterte on ICC matters mula pa po noong 2018. Ang problema po, yung mga ibang supporters ni PRRD, binaliwala lahat ng sinabi ko dahil sabi nila, imposibleng mangyari yan na makakarating si PRRD sa ICC. So lahat po ng mga nagsabing imposible yan, alam po nila kung sino sila at sila naman po yung napakalapit din kay Presidente, need I say it. Pero I told you so. So anyway, yun lang pong makukuha sa legal aid. Now, hindi rin po automatic yan ha. Mag-iimbestiga pa ang ICC at titignan nila yung kita ni Presidente. Wala naman siyang kita, pension lang. Ang sabi ko nga, ang pension niyan, mga 300,000 at most. Eh, in euro terms, times 7 ata ang euro, magkano lang yan. So that's basically, sabihin na natin ay 5,000, no? 5,000. O tama, 5,000 euros a month. Eh, alam mo naman si Presidente, no, yung kanyang pensyon, hahatiin pa niya sa dalawa. Dahil alam niyo naman, sinasabi niya, dalawa yung asawa niya. Tapos, kung ano yung ari-arian. Ako po, I can swear, kailan ko lang po nakita ang bahay ni Presidente Duterte sa Davao. Na guilty ako dahil di hamak na mas maganda ang bahay ko kaysa sa bahay ni Presidente Duterte. Mayor, wag ka magagalit, pero ang description ko sa bahay niya, bahay ng kalapati. Kasi yung kwarto niya, nasa second floor, meron lang revolving stairways na napakakitid, pero memoryado rin niya yun. So miski mahina na ang kanyang paglalakad ngayon, eh miski nakapikit, kaya niya umakyat doon dahil buong buhay niya doon siya tumira. At matapos nga yan, eh, kinausap ko yung kasama niya ng aalaga sa kanya, bakit naman hinahayaan ng pamilya ni Presidente na tumira sa ganito ang dating Presidente? Talagang sinabi ko yon. Ang sagot, meron ngang isang tycoon na bumisita sa kanya. Ang bilin sa kanya, bumili ka ng kahit anong bahay, akong magbabayad. Ayaw talagang umalis ni Presidente Duterte sa kanyang pamamahay. At lalo pa akong napahanga sa pagkatao ni Presidente Duterte dahil dun nga siya na pinili niya na talagang manirahan sa tinatawag kong pigeon house. Kasi mukha talaga siyang pigeon house. Yung second floor niya, kwarto lang niya. Hindi siya yung buong second floor. Doon lang siya. Yun lang yung ano niya, yung kanyang kwarto. Kaya tawag ko pigeon house. At saka isang galaw mo lang tapos na yung bahay. Siguro wala pang 175 square meters yung floor area ng bahay na yun. Para po talaga siyang socialized housing. And hindi ako mapaniwala na doon nakatira ngayon ang dating presidente ng Pilipinas. So anyway, ang punto is mag-iimbestiga ang ICC kung talagang ang pensyon niya ay 5,000 euros
ilan ang sinusuportahan niya, at saka kung meron pa siyang ibang ari-arian. Ang alam ko po, ang mga ari-arian lang niya talaga at pinag-uusapan naman na po namin yan ay yung mga ari-ariang namana niya. Okay? Sa kanyang tatay. Yung tatay po niya, I'm sure, meron din kaya, pero yun yung sa mga nakalipas na panahon na, no? Dahil naging governor naman yung tatay niya. Pero napag-uusapan din naman namin yung kanyang, kumbaga, ari-arian, hindi po yan masyadong marami. At saka alam niyo naman sa Mindanao, ang balor ng mga property hindi mataas. So anyway, ibig sabihin, hindi pa po automatic yan. Ngayon, sa kasaysayan ng ICC, isa lang naman po yung paying client dyan. Kasi napakamahal kung kukuha ka ng counsel dito. Dahil alam niyo naman, per oras niya mga yan, baka tumataginting na 400 euros yan. Kung kukuha ka ng isang lawyer na 400 euros per hour, babiyahe-biyahe pa yan, papunta ng Pilipinas para kumuha ng ebidensya. Sa flight alone, lugi ka na dahil 12 hours na yun. $4,000 na ang biyahe pa lang one way. $28,000 round trip. So talagang mahal po ng legal representation. Kaya naman kinukonsider ng pamilya yung legal aid. Pero yan naman po, initial lang naman nila at I would not have said so kung hindi naman sinabi yan ni VP Sara. No? Pero hindi pa po yan confirmed dahil kahit paano naman, marami naman nagmamahal kay Presidente Duterte at baka naman merong gustong tumulong. Kasi syempre, kung effectively, dalawa lang yung abogado na magtatrabaho at iba naman mga batang abogado, syempre mas mabuti kung mas marami pang makakatulong. Pero ako, happy na ako sa legal aid. Even if baka hindi nga talaga ako mapili dahil kakaunti lang yung tao, dahil that will prove to the world na talagang hindi nagpa-yaman si Presidente Duterte. No? Bagamat I'm sure yung mga supporters niya ng mga mayayaman ay magsasabi wala kaming pakialam. Kung may isang tycoon na sinabi dun sa kasama niya na wala akong pakialam kung ganong kamahal ng bahayan na magustuhan niya, babayaran ko. I'm sure marami rin siyang mga supporters na willing magbigay ng pera at wala pong pagbabawal dahil wala na sa gobyerno ang ating Presidente Duterte, di ba? Siya naman ay pribadong individual at hindi bawal na mag-donate sa kanya, di ba? So anyway, yan po ang aking gustong i-discuss sa ating Spokes Hour, yung personal kong kalagayan. Ulitin ko po, hindi ako kailangan mag-antay ng approval ng asylum bago ako magkaroon ng temporary residence dito sa Netherlands. Meron na po akong temporary residence. Papakita ko sana sa inyo yung certificate. Meron na kasi akong certificate na ako ay isang asylum seeker at meron ng karapatan under dun sa domestic law na nag implement ng Convention on Refugees and Asylum Seekers. No? Alam nyo, sa totoo lang, napaiyak ako nung pinirmahan ko yan. Kasi bagamat ako'y matagal na sa larangan international law, nagturo niyan at naging abogado na rin sa mga dayuhan ng mga taga-ADB na humingi ng asylum sa Pilipinas, iba pala talaga yung kapag ikay nabigyan ng karapatan na manatili dahil ikaw ay pinipersecute sa iyong inang bayan. Mantakin nyo, anim at kalahating buwan na ako nagtatago kay Marcos. Hindi ko pwede sabihin kung nasaan ako dahil alam kong hahabulin niya ako o pwede niya akong pa-deport o i-request ang extradition o sa ASEAN nga, hindi na kinakailangan ng extradition treaty. Pakiusapan lang dahil merong Mutual Defense Legal Assistance Treaty, no? So nung pinirmahan ko po yan, talagang humagulgol ako. Kasi sabi ko, sa kauna-unahang panahon, wala ng karapatan at hindi na ako makukuha ni Marcos Jr. Hinding-hindi niya ako makukuha hanggang hindi umaakto ang Dutch authorities dun sa aking application. Yun po ang tinatawag na non-refuma. Maski pa siya ay mag-request ng extradition para po yung kaso ni Teves na hihindian dahil merong asylum application. Maski meron po yung red notice, hihindian po yan dahil meron ng application ako for asylum. Yan po ang karapatan ng non-refuma at in-explain ko rin po yan kay VP kasi parang ang understanding ni VP, kinakailangan munang ma-approve ang aking asylum bago ako magkaroon ng legal status to remain in the Netherlands. So, pinadala ko rin po sa kanya yung convention at saka yung aking certificate na nasa Dutch pero meron naman pong English translation sa Google Translate. So anyway, alam mo, since tayo ay naka-Zoom, siguro pwedeng magtanong, no? Kung meron po kayong tanong, ay pwede rin kayo magtanong, no? Padala nyo lang po, siguro i-flash natin ang Zoom link para dun sa mga kababayan natin na gusto magtanong on Zoom. I-flash natin sa Facebook ngayon yung Zoom link para sa dun sa mga gusto magtanong. O nga pala po, magkakaroon tayo bukas ng Kongreso ng Mamamayang Pilipino.
Ito po ay alas 8 ng gabi sa Pilipinas. 1 o'clock dito sa akin sa Dahig. Doon po ako sa grounds ng Asylum Processing Center magbo-broadcast, no, para mataas ang araw at maganda naman ang tanawin at makikita niyo yung mga iba't ibang lahing kasama ko na nag-a-apply ng asylum, no. So anyway, tignan natin kung after flashing may mga tanong. Kung wala na pong tanong, well, kita-kita po tayo bukas. At bukas po, ilalagay na namin ngayon pa lang kung ano yung Zoom link para kung gusto niyo magtanong sa Zoom, ay po pwede niyo itanong at ibigay din yung saloobin niyo. Ang topic po natin bukas sa ating Kongreso ng Mamamayang Pilipino, tama ba na isinuko ng administrasyon ni Marcos Jr. si PRRD sa ICC? Bukas po yan, alas 8 ng gabi sa Pilipinas. Hindi pala bukas. Sunday. Mali. Sunday pala yan. Talagang gulo-gulo na ng aking dates, no? Sa araw ng linggo po yan. Sa araw ng linggo, 8 p.m. Manila time, 1 p.m. dito sa Europa. Well, anyway, wala pa akong nakikitang tanong. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? At again, yung mga sumusuporta sa akin at na-disappoint na hindi pa tayo kasama dyan, hindi pa naman po tapos ang usapan. Pero sabi ko nga, kahit anong maging desisyon ni PRRD, dapat sumang-ani rin si BP Sara. Maski pa sabihin ni PRRD, yes, I want him to be my counsel. Kung tututol si Inday Sara, susunod po ako kay Inday Sara. Sumunod na nga ako sa kanya kay Marcos Jr. Alam bang hindi pa ako susunod ngayon. Talaga pong susundin siya. Okay? Maraming salamat po. Whether or not I'm part of the legal team. Siyempre po, tao lang, medyo disappointed, pero I understand completely dahil nga nasa legal aid ang ating presidente. Siguro kung maraming ninakaw ang presidente, miski lahat ng mga malalapit sa kanyang abogado kukunin niya, hindi naman po ganoon talaga. So I completely understand at yung mga iba na marami daw nasasaktan, kasi kwanto, di daw dapat nangyari sa akin ito, wag po kayo mag-alala. Wala po sa akin yun. Siyempre, nung una, medyo sayang naman dahil 2018 pa kami nag-uusap tungkol sa ICC, pero tanggap ko po yun dahil nga sa limitasyon ng resources. Hindi po magnanakaw ang PRRD, kaya kinakailangan umasa sa legal aid. At dahil dyan, limitado talaga yung mga abogadong makukuha. Okay? Intindihin po natin yan. So maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito po ang yung spokes ng bayan. Nahihirapan, patuloy na naninindigan. I love you, Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.